Magandang araw mga bata! Pag-aaralan natin ngayon ang tungkol sa gamit ng pang-uri sa ikalawang markahan, Filipino 4, Pivot 4A, Self-Learning Module. Handa na ba kayong mag-aral muli ngayong araw na ito? Magaling! Si Teacher Hannah din ay handa nang tulungan kayo sa inyong pag-aaral ngayong araw na ito. Sa aralin na ito, inaasahang makikilala mo ang mga pang-uri at magagamit ito ng wasto, lantay, pahambing, at pasokdol sa paglalarawan ng tao, lugar, bagay at pangyayari sa sarili, ibang tao at mga katulong sa pamayanan. Ano nga ba ang pang-uri? Kapag sinabi nating pang-uri, ito ay salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa pangalan o panghalip. So kapag nakakabasa tayo ng isang pangungusap at nakita natin na ang pinag-uusapan sa isang pangungusap ay nilalarawan, ang salitang naglalarawan doon ay tinatawag na pang-uri. At para lalo nating maunawaan, bibigyan ko kayo ng mga halimbawa ng pang-uri. Tandaan mo ha, na ang pang-uri ay naglalarawan o nagbibigay turing sa pangalan o panghalip. Halimbawa, mabait ang aking guro na si Binibining Karina. Bago natin hanapin ang pang-uri, tingnan muna natin kung sino ang nilalarawan sa pangungusap na ito. Sino ba ang inilalarawan o yung pinag-uusapan sa pangungusap na ito? Okay, magaling. Si Binibining Karina ang pinag-uusapan sa pangungusap na ito. Ngayon, hanapin natin ang pang-uri o salitang naglalarawan kay Binibining Karina. Okay, magaling. Mabait. Si Binibining Karina daw ay mabait. At yung mabait na yon ang tinatawag na pang-uri. Sunod, ang aming mesa ay bilog. Alin kaya dyan ang salitang naglalarawan? Para malaman natin, tingnan muna natin kung alin dyan ang pinag-uusapan sa pangungusap na yan. Okay, magaling. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa kanilang mesa. Ngayon, anong salita ang naglalarawan sa kanilang mesa? Ano daw ang itsura ng kanilang mesa? Magaling. Ito ay bilog. At ang bilog ay isang pang-uri. Sunod, ang aming silid-aralan ay malinis. Alin dyan ang pinag-uusapan? Magaling. Silid-aralan. At dahil pinag-uusapan ang silid-aralan, alin naman dyan ang salitang naglalarawan sa silid-aralan? Ano daw ang itsura ng kanilang silid-aralan? Magaling. Ito ay malinis. At ang malinis ay isang pang-uri. Sunod, masipag ang tatay ni Cora. Sino ba ang ating pinag-uusapan sa pangungusap na ito? Tama, ang tatay ni Cora. Ano naman ang salitang naglalarawan dyan tungkol sa tatay ni Cora? Tama, masipag. At dahil dyan, ang pang-uri sa pangungusap na yan ay ang salitang masipag. Sunod, siya ay maganda. Sino ba ang ating pinag-uusapan? Tama, siya ang ating pinag-uusapan. At ang siya ay isang panghalip. Ngayon,
Ano naman dyan ang salitang naglalarawan sa kanya? Tama, maganda. At ang maganda ay isang pang-uri. Dahil nalaman nyo na ang iba't ibang halimbawa ng pang-uri, sa bahaging ito, pag-aaralan natin ngayon ang tatlong antas ng pang-uri. May tatlong antas ang pang-uri. Una ay ang lantay o karaniwan. Kapag sinabi nating lantay o karaniwan, ito ay naglalarawan ng isang katangian ng tao, bagay, lugar, o pangyayari. Tandaan mo ha, na ang inilalarawan kapag lantay o karaniwan ay isa lamang, isang katangian lamang ng tao, bagay, lugar, o pangyayari. Halimbawa, mahaba ang buhok ni Mikay. Sino ba ang nilalarawan dito? Tama, si Mikay, ang kanyang buhok. At dahil dyan, ilan ba si Mikay? Tama, isa lang si Mikay. At dahil dyan, ano naman ang pang-uring ginamit? Mahaba. Sunod, mataba ang bata. Ilan ang nilalarawan dyan? Tama, isa lang. Dahil ang inilalarawan lang dyan ay ang bata. Ano ang pang-uri sa salitang yan? Tama, mataba. Ang mataba ang salitang naglalarawan sa bata. Ulitin ko ha, ang lantay o karaniwan na antas ng pang-uri ay naglalarawan sa isang katangian lamang ng tao, bagay, lugar, o pangyayari. Ang sumunod, ang pangalawang antas naman ng pang-uri ay ang pahambing. Ito ay pagtutulad o paghahambing sa dalawang tao, bagay, lugar, hayop, o pangyayari. May mga pananda na ginagamit sa pang-uring pahambing gaya ng mas, magkasing, at higit. Tandaan ninyo na kapag dalawa na ang pinaghahambing na tao, bagay, lugar, hayop, pangyayari, o maging panghalip, ang tawag sa antas ng pang-uring yon ay pahambing. At ito ay may ginagamit na pananda. At ang panandang ginagamit ay ang mas, magkasing, at higit. Halimbawa, higit na mataas ang punong kawayan kaysa puno ng bayabas. Kung mapapansin ninyo, pinaghambing ang taas ng punong kawayan at ng punong bayabas. Kaya ginamit ang pang-uri higit na mataas. At dahil dyan, ang pang-uring ito ay nasa antas na pahambing. Sunod, mas mahaba ang buhok ni Nila kay Kate. Dito naman sa bahaging ito, pinaghahambing ang buhok ni Nila at ang buhok ni Kate. At dahil dalawa ang pinaghahambing, gagamit tayo ng panandang pahambing. Kagaya ng ginamit dito, mas mahaba. At ang mas mahaba ay isang pang-uri na nasa antas na pahambing. Paano naman, teacher, kung halimbawa pareho ng haba ng buhok si Nila at si Kate? Kung pareho sila ng haba, ang gagamitin mong pananda sa bahaging ito ng pahambing ay magkasing. Magkasing haba ang buhok ni Nila at Kate. Sunod, ang pangatlong antas ng pang-uri
ay ang pasokdol. Ito ay ginagamit kung higit sa dalawang bagay, hayop, lugar o pangyayari ang pinaghahambing. So kapag sobra na po sa dalawa ang pinaghahambing, gagamit na tayo ng pasokdol na antas ng pang-uri. Sa pasokdol naman, gumagamit tayo ng mga panandang pinaka, napaka, at ubod. Halimbawa, si Rodlan ang pinakamatalino sa kanilang klase. Kung mapapansin ninyo, si Rodlan ay hinambing sa kanyang mga kaklase. At dahil dyan, ang ginamit na pang-uri ay pinaka-matalino. Sunod, napakabait ng tindera dahil ibinalik niya ang labis kong pera. Teacher, wala namang hinahambing sa tindera. Bakit ginamit ang salitang napakabait? Ibig sabihin niyan, nasa pinakamataas na antas ang ugali ng tindera. At dahil dyan, ginamit ng nagsasalita ang salitang napakabait. Dahil sa lahat ng tinderang kanyang nakausap, ang nagbalik ng pera ang napakabait sa lahat. Sunod, tingnan natin ang ilan sa mga gawain na aking idinagdag para mas lalo ninyong maunawaan ang tatlong antas ng pang-uri. Narito ang aking idinagdag para mas lalo pa nating maunawaan ang tatlong antas ng pang-uri. Ang nabili kong mangga ay matamis, mas matamis, pinakamatamis kaysa sa nabili kong santol. Ano ang pinaghahambing sa salitang ito o sa pangungusap na ito? Tama, pinaghahambing ang mangga at ang santol. At dahil dalawa ang pinaghahambing, anong antas ito ng pang-uri? Tama, pahambing. Ngayon, ano ang angkop na pang-uri na ating gagamitin? Matamis, mas matamis, o pinakamatamis? Magaling. Mas matamis. Ang nabili kong mangga ay mas matamis kaysa sa nabili kong santol. Pangalawa, ang balon ay malalim, mas malalim, pinakamalalim. May pinaghahambingan ba ang salitang balon? Wala. At dahil wala, ibig sabihin, isa lang ang inilalarawan. Kung isa lang ang inilalarawan, anong antas ito ng pang-uri? Lantay. Very good. Sunod, ano naman ang gagamitin natin pang-uri para sa bilang na ito? Malalim, mas malalim, o pinakamalalim? Tama, malalim. Ang balon ay malalim. Pangatlo, si Jojo ang matangkad, mas matangkad, pinakamatangkad sa kanilang magkakapatid. May pinaghahambingan ba kay Jojo? Tama, hinihahambing si Jojo sa kanyang mga kapatid. At dahil dyan, higit sa dalawa ang ating pinaghahambing. Anong antas ito ng pang-uri? Tama, pasokdol. Ngayon, piliin natin ang tamang pang-uri na nasa antas na pasokdol. Matangkad, mas matangkad, o pinakamatangkad? Tama, pinakamatangkad. Si Jojo ang pinakamatangkad
sa kanilang magkakapatid. Pang-apat, malinis, mas malinis, pinakamalinis ang aming bahay. Ano ang inilalarawan diyan? Tama, ang aming bahay. May pinaghahambingan ba ang aming bahay? Wala. Kung wala, ibig sabihin isa lang ang inilalarawan. Anong antas ulit ng pang-uri kapag isa lang ang inilalarawan? Magaling. Lantay. O ngayon, hanapin natin ang tamang pang-uri na nasa antas na lantay. Malinis, mas malinis, o pinakamalinis. Dahil isa lang ang inilalarawan, ang tamang pang-uri ay ang malinis. Malinis ang aming bahay. Panglima, matapang, mas matapang, pinakamatapang ang alaga kong aso kaysa sa alaga kong pusa. Ano ang inilalarawan diyan? Tama, ang aso at ang pusa. Ibig sabihin, pinaghahambing ang dalawang hayop. Anong antas yan ng pang-uri? Pahambing. Ngayon, hanapin natin ang tamang pang-uri na nasa antas na pahambing. Matapang, mas matapang, o pinakamatapang? Tama, ang sagot ay ang mas matapang. Mas matapang ang alaga kong aso kaysa sa alaga kong pusa. Sunod, sabihin mo naman ngayon ang nawawalang pang-uri sa bawat bilang base sa antas ng pang-uri na lantay, pahambing, o pasokdol. Kung sa lantay ay maganda, nawawala ang pahambing, at ang pasokdol ay ubod ng ganda, ano kaya ang nawawala? Maganda, mas maganda, at ubod ng ganda. Sunod, sa pangalawang bilang. Ibinigay na ang pahambing na mas mabait at ang pasokdol na pinaka-mabait. Ano kaya ang nawawala? Okay, tama, mabait. Ibig sabihin yan, isa lang ang inilalarawan. Sunod sa pangatlong bilang. Ibinigay na ang nasa lantay na malinis sa pahambing na mas malinis. Ano naman ang pasokdol? Tama, pinaka-malinis. Magaling. Ngayong nakakapagbigay na kayo ng mga pang-uri, sa wastong antas nito, gagawin na natin ang mga gawain sa inyong module. Okay, dito tayo sa gawain sa pagkatuto bilang isa. Ang gagawin ay tutukuyin ang salitang naglalarawan o pang-uri sa bawat pangungusap. Hindi ibibigay sa inyo ni Teacher Hannah ang pinakang sagot. Tutulungan ko lamang kayo na tukuyin kung alin dyan ang salitang naglalarawan. Pero mas maganda na ikaw ang magbibigay ng iyong sagot. Para sa unang bilang, nalaglag ang mga hinog na bunga ng punong kahoy. Alin dyan ang pinag-uusapan? Tama, yung punong kahoy daw o yung bunga ng punong kahoy. O anong itsura ng bunga ng punong kahoy? Iyon ang salitang naglalarawan para sa bilang number 1. Pangalawa, maraming tao ang nagkakasakit dahil sa COVID-19. Alin dyan ang salitang naglalarawan
sa mga taong nagkakasakit dahil sa COVID-19? Pangatlo, malamig ang hangin sa bukid. Alin naman dyan ang salitang naglalarawan sa hangin sa bukid? Naisulat mo na ba? Magaling. Pang-apat, isulat mo naman kung alin ang salitang naglalarawan sa pangungusap na ito. Si Mikay ay masipag na bata. O anong ugali daw ni Mikay? Yun ang iyong isulat dahil yon ang salitang naglalarawan kay Mikay. Kung anong klaseng bata si Mikay. Panglima, ang bata na nagsasabi ng totoo ay matapat. O, alin dyan ang salitang naglalarawan sa batang nagsasabi ng totoo? Naisulat mo na? Magaling. Pang-anim, sanay na ako sa ingay ng kapatid kong bunso. Sanay na ako sa ingay ng kapatid kong bunso. Alin dyan ang salitang naglalarawan sa kanyang nararamdaman sa tuwing naririnig niya ang ingay ng kapatid niyang bunso? Sunod, hindi ako kumakain ng mga chichirya. Ano ang inilalarawan dito sa pangpito? Kumakain ba ang bata ng chichirya? Ang inilalarawan dyan ay kung siya ay kumakain ng chichirya. Sa pangwalo, lantana ang rosas sa florera. Ano daw ang itsura ng rosas na nasa florera? Naisulat mo na ba? Sunod, pangsyam, may mantsa ang puting uniforme ng nurse. Ang inilalarawan dyan ay ang puting uniforme ng nurse. O, ano daw itsura ng puting uniforme ng nurse? Pang-sampu, sariwa ba ang gulay sa palengke? Hanapin mo ang naglalarawan sa gulay na nasa palengke. Naisulat mo na ba? Magaling. Natapos mo na ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Dito na tayo sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Pipiliin nyo ang tamang antas ng pang-uri upang mabuo ang pangungusap. O, kagaya lang to na ginawa natin kanina, na pipiliin nyo yung pang-uri o yung tamang pang-uri na nasa tamang antas para makumpleto ang pangungusap. Hahanapin nyo doon sa saknong. O, una, si Joshua ay mapagbigay, mas mapagbigay, pinakamapagbigay sa kanyang mga kaibigan. O, ang inilalarawan lang dyan ay si Joshua. Hindi siya inihahambing sa kanyang mga kaibigan. Ang sabi lang, si Joshua ay paano niya itrato ang kanyang mga kaibigan? Mapagbigay, mas mapagbigay, o pinakamapagbigay? Pangalawa, malaki, mas malaki, pinakamalaki ang huling isda ni Mang Islaw kaysa kay Mang Tino. Yan, inihahambing ang huling isda ni Mang Islaw kay Mang Tino. O kung dalawa ang ipinaghahambing, alin dyan ang gagamitin mo? Malaki, mas malaki, o pinakamalaki?
Pangatlo, si Snow White ang maputi, mas maputi, pinakamaputi sa buong kaharian. Diyan naman sa number 3, inihahambing ang kaputian ni Snow White sa lahat ng tao sa kanilang kaharian. O ano ang gagamitin mo? Maputi, mas maputi, o pinakamaputi? Pang-apat, malikot, higit na malikot, pinakamalikot ang aking bunsong kapatid. May pinaghahambingan ba ang bunsong kapatid? Wala, inilalarawan lang niya ang kanyang bunsong kapatid. At dahil dyan, ano ang gagamitin mo? Malikot, higit na malikot, o pinakamalikot? Panglima, matulis, mas matulis, pinakamatulis ang lapis ko kaysa sa inyo. O yan, inihahambing niya yung lapis niya sa kanyang mga kausap. Ibig sabihin ng inyo, madami siyang kausap. At dahil dyan, ano ang gagamitin mo? Matulis, mas matulis, o pinakamatulis? Yan. Kung naisulat mo na, ang sagot mo sa 5 tanong sa gawain sa pagkatuto bilang 2, binabati kita dahil natapos mo ulit ang gawain ito. Magaling! Dito na tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 3. Isusulat mo sa maliit na ulap ang mga gamit ng pang-uri. Mag-isip ka nga, ano ang gamit ng pang-uri? Isulat mo ang iyong mga naisip. Okay, tingnan natin kung yung mga naisulat mo ba ay tama. Una, ginagamit natin ang pang-uri sa paglalarawan ng pangalan o panghalip. Ito din ay ginagamit sa paghahambing o pagtutulad ng pangalan o panghalip. Ginagamit din natin ang pang-uri sa pagbibigay turing sa pangalan. Ito din ay ginagamit sa pagbibigay turing sa panghalip. Ginagamit din natin ang pang-uri sa paglalarawan sa mga pangyayari sa sarili, ibang tao, at mga katulong sa pamayanan. Ginagamit din natin ang pang-uri bilang pang-uring pangalan. Ginagamit din natin ito bilang kaganapan pangsimuno. At ginagamit natin ang pang-uri sa pagsasaad ng uri o katangian ng tao, bagay, hayop, pook, at pangyayari. Okay, dito na tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 4. Ang gagawin mo ay isusulat mo ang kaantasan ng pang-uri na may salungguhit. So, ang isasagot mo, lantay, pahambing, o pasokdol. Yung tatlong yon ang isasagot mo. Tandaan mo na kapag ang inilalarawan ay isang katangian ng pangalan o panghalip, ang isasagot mo ay lantay. Pero kapag naghahambing ng dalawang panghalip o dalawang pangalan, ang isasagot mo ay pahambing. At kapag higit sa dalawa ang pinaghahambing, ang sagot mo ay pasokdol. Tingnan natin. Sa unang bilang, si Peter ang pinakamagulong mag-aaral sa klase ni Ginang Bernabe. Ang nakasalungguhit ay ang salitang pinakamagulo. At inihahambing si Peter sa kanyang mga kaklase. Ibig sabihin yan, higit sa dalawa ang pinaghahambing. Anong sagot mo? Lantay, pahambing,
o pasukdol? Isulat mo na. Pangalawa, mas bago ang kotse ni Justin kaysa sa kotse ni Jello. Ang pinaghahambing naman dyan ay ang kotse ni Justin at ni Jello. Ibig sabihin, dalawa ang pinaghahambing at ang pang-uri na may salungguhit ay mas bago. O anong sagot? Lantay, pahambing, o pasukdol? Pangatlo, napansin ko na ang mga anak ni Ginoong Ebora ay magagalang. Yan. Ang inilalarawan dyan ay ang isang katangian ng mga anak ni Ginoong Ebora. O anong sagot dyan? Lantay, pahambing, o pasukdol? Pang-apat, sintangkad na ni Elaine ang kanyang ina. Ayan, inihahambing ang tangkad ni Elaine sa kanyang ina. Ibig sabihin, dalawa ang pinagtutulad. Ito ba ay lantay, pahambing, o pasukdol? Panglima, marapat na alagaan natin ang Daranac Falls dahil ito ay para naman dyan sa bilang 5 dahil walang salungguhit at hindi kompleto ang pangungusap, maaari mong tanungin ang iyong guro kung alin dyan ang may salungguhit at kung may idaragdag pa na pangungusap. Pero kung wala na, maaaring bonus na ito sa inyo ni teacher. Sunod, sa bahaging ito naman, sa gawain sa pagkatuto bilang 5, ay gagamitin mo sa pangungusap ang mga pang-uring nasa kaantasang lantay, pahambing, at pasukdol. Gagawin mo ito sa iyong papel. Ibig sabihin yan, gagawa ka ng pangungusap at gagamitin mo ang mga pang-uring binigay sa bawat bilang. Para sa number 1, gagamitin mo ang pang-uring mabilis. Gawa ka nga ng pangungusap. Isulat mo ito. Halimbawa, mabilis akong tumakbo. O kaya naman, mabilis lumakad ang aking aso. Pangalawa, mas matangkad. Maglalarawan ka o maghahambing ka ng dalawang tao o kaya dalawang hayop. Basta isip ka ng dalawa na pwede mong paghambingin. Halimbawa, mas matangkad si tatay kaysa kay nanay. O ikaw, isulat mo naman kung sino ang iyong paghahambingin na ang gamit ay ang salitang mas matangkad. Pangatlo, sobrang linis. O mag-isip ka ng bagay na sa tingin mo ay sobrang linis. At gawin itong pangungusap. Halimbawa, sobrang linis ng aming bahay ngayong araw dahil may darating kaming bisita. O ikaw, sumulat ka nga ng pangungusap gamit ang pang-uring sobrang linis. Pang-apat, masarap. Gamitin mo nga ang pang-uring masarap sa pangungusap. Halimbawa, masarap ang natikman kong adobo mula sa aming kapitbahay. O ikaw, sumulat ka nga ng pangungusap gamit ang salitang masarap. Panglima, pinakatanyag. Pagka sinabing pinaka, ibig sabihin ito ay nasa antas na pasakdol at ito ay ginagamit sa paghahambing
ng mahigit sa 2. Halimbawa, pinakatanyag na vlogger na kakilala ko ay si Ivana Alawi. Dito naman sa pinakahuling gawain, sa araling ito, ang gagawin mo ay kukumpletuhin ang talata. Punan ang patlang ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Sa 3 antas ng pang-uri, lantay, pahambing at pasukdol, ang 3 ito ay pare-parehong naglalarawan. Sa aking gagawing blank, titingnan ko ang antas ng mga bagay, tao, hayop o pangyayari na aking ilalarawan dahil dapat lahat ng ito ay kailangang may blank o basihan. Pwede mong isulat sa una, sa aking gagawing paglalarawan. Titingnan ko ang antas ng mga bagay, tao, hayop o pangyayari na aking ilalarawan. Dahil dapat lahat ng ito ay kailangang may kaugnayan o kaya naman batayan o basehan. At dahil dyan, natapos nyo na ang inyong gawain sa araling ito. Binabati ko kayong lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag niyong kalimutang isubscribe ang channel na ito. Magkita-kita tayong muli sa ating susunod na aralin. Stay safe and God bless! Bye-bye!